Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Ayan. So, hi Flory. So, in the past 123 years since dineklara ng ESPA ni Aguinaldo sa Kawit na malaya na tayo mula Actually, hindi si Aguinaldo yung Charota M. Sige yan. Start na natin. Ayun. So, talaga bang naging malaya tayo? Kasi may nabasa rin ako na idiom mula sa isang American idiom na freedom is not free. Yan yung sinasabi doon. Actually, yung lolo ko may t-shirt nun eh. Galing doon sa Balikbayan Box. Nung time na nagpapadala pa yung auntie ko ng mga imported items galing US. So, ayun. Talaga nga bang malaya tayo. Yun. So, kung titignan natin, no, actually yung may trivia din pala ako tungkol sa Araw ng Kalayaan. Actually, before, 4th of June, siya sineselebrate yung Araw ng Kalayaan. Kaso, July 4. July 4, 19... Ano yan kasi? Oo. Parang sinabay nila sa Independence Day ng United States noong July 4 siya. 1776. Oo. Yes. Tapos chinage siya ni Diosdado Macapagal ng June 12 para hindi maging Confusing. magulo or confusing. Tsaka wala din si Aguinaldo nung time na binagaywa yung watawat ng Sakawit. Parang si Ambrosio. Nakalimutan ko lang ano yung full name niya. Full si name. Ambrosio talaga. Oo. And also, ayun, kung titignan natin, kailangan muna natin makita kung ano nga bang definition ng kalayaan yung gusto nating malaman. Kasi 'di ba parang for example, pag sinabi nating malaya, in what sense ba gusto nating maging malaya? Ganun. Kasi yung pagiging malaya, sobrang broad niya eh. Parang malaya ba bilang mga Pilipino? Malaya ba sa kamay ng mga kolonyal? Malaya ba tayo makagawa ng mga bagay na gusto natin? Malaya ba tayo sa kahirapan? So, kailangan muna natin puntuhin kung ano nga ba yung definition ng malaya yung gusto nating malaman. Parang ganyan. So, siguro, isa-isay na lang natin kung ano yung mga points na yon. So, kung sa usapin ng pagiging bilang mamamayan, yung doon sa pagiging subject niya sa ibang malaya tayo from foreign intervention or foreign influence na ibang mga bansa. Kasi ito, nakikita ko dyan, hindi, since may mga policies tayo na pinapakialaman pa rin ng ibang mga bansa kagaya ng US. Siguro isa na lang doon yung Mutual Defense Treaty noong 1953, wherein kapag napasubo ang US sa isang digmaan, kailangan nating maalalay sa kanila. Pero kapag tayo naman ang napasubo sa isang digmaan, kailangan sila naman daw ang re-respect sa atin. Pero tingin mo ba, nagiging medyo talaga bang Malaya na tayo, ganun. oo, and at the same time, kung susundin natin yung kasunduan na yun, talaga bang natutupad yun? Or Bali, ganito kasi yun eh. Kung titignan natin ng maigi, no? Huwad kasi yung kalayaan na sinasabi sa atin. In a way na natin, when we go back to history,
hanggang ngayon ay kontrolado pa rin tayo ng mga US, di ba? Siguro malaya tayo sa ano na wala na dito yung mga Espanyol. But then when we look at our culture, we still have their culture and tradition up to this day, di ba? Na mas na-overpower ng mga tradition nila na ginagawa na lang natin na Filipinized version yung mga tradition nila para matawag na atin. Pero yung mga sa Amerikano naman, wala man sila dito but we are still being colonized through economy, di ba? Makikita pa rin natin yun sa mga policies, katulad ng sinabi mo sa treaty. Sa ano pa natin yung paraan nakikita? Sa education, di ba? Kasi alam niyo kung titignan natin yung history, di ba? Yung klase ng edukasyon na meron tayo, kung sa neoliberal na perspective, parang colonial, commercial, at saka anti-fascist. And bakit nagkaganito? Dahil nga dun sa mga pinut up ng mga Amerikano, for example, yung UP, yung PUP, kung saan tayo nag-aaral, yan. Flex ko lang, PUP yan dyan, charot. Tsaka yung mga national, yung parang women's teacher, ganyan, na university. Nakalimutan ko ano tawag. Ganun. Yung Philippine PNU. Women's University. Philippine Normal University. Ayan. So, yung mga yan, dati gawa talaga sila ng mga Amerikano, ganyan. Na kunwari, for example, yung UP, ginawa siya ng mga Amerikano to study for us to study our own culture and tradition kasi wala silang alam tungkol sa atin eh. Kasi una sa lahat, hindi naman dapat tayong i-colonize nila. Napasama lang tayo dahil dun sa Cuban. Diba? Basta sobrang lawak ng history na yan eh, ganyan. And kung makikita natin yung PUP, College of Commerce siya dati, ginagamit siya para makapag-produce ng mga workers, ganyan. And hanggang ngayon, diba, nakikita natin na number 1 nga yung PUP sa pinipiling university pag nagtatrabaho, ganyan. Pero grabe pa rin yung labor exploitation. Ganun na, yes, we are producing quality na mga tao, yet mababa pa rin yung pasweldo. So, yung mga ganong paraan na parang pakita natin na sinasabi man natin or sineselebrate man natin yung kalayaan, pero we are not malaya in a way na we still value kung ano yung nilagay nila dito na dapat meron tayong sarili na atin. Na dapat mass-oriented, nationalistic, and research-based yung mga edukasyon, yung mga bagay na meron tayo. Ganun. So, ang ko din dyan, in terms of culture naman, yan talagang malaki yung naging impluensya ng US sa atin. Especially in terms of yung taste natin sa pananamit, taste natin sa kung ano yung napapanood na gusto natin panoorin sa TV even before, and nakaka-apekto pa rin siya up until ngayon, even though sa mga gamit natin. So we have most of them galing naman ng ibang bansa, wala naman tayo na produce na sariling atin, pero kung meron man, hawak naman siya ng ibang bansa. Once na halimbawa na bumagsak yung ekonomiya natin, aalis din sila dito, bit-bit din yung makinarya nila, di ba? Then do sa naman yung sa aspeto ng edukasyon, yun na, tama ka rin doon. Yun do sa aspeto ng K-12 program, parang mas nabibigyan ng diin na magkaroon ng labor mas murang lakas paggawa. Yan yung tamang word doon for that, na dahil kailangan ng mga kumpanya ng mas maraming tao at mas mababang pasahod. So ito yung nabuo, may K-12 tayo. So kahit mag-college, siguro pagdating din naman ng college, yung naturo ng K-12, ulitin mo lang din.
Yun din yung napansin ko in terms nung time na nasa PUP pa ako, yung naabutan ko pa yung mga first batch. Naabutan mo ba yung 8 to 12? Naabutan ko pa yung mga first batch ng graduates ng K-12 na nag first year college sa PUP. And yun Okay. yung napansin Ako, ko. second batch na kasi ako eh. Yun yung napansin ko na na yung tinuro sa kanila ng senior high school, same lang din ng tinuro sa kanila ng college. So parang ano pang sense na nagkaroon pa ng K-12? Bakit pa instead na mag-focus na Para lang daw maging globally competitive tayo, ganun. globally competitive in what sense? Kung halimbawa nga sasabihin, yun nga yung lumalabas sa balita nitong mga nakalipas na taon na mas nagiging bobo na raw tayo pagdating sa math, sa English, sa science. Napapaisip ako kung kung talaga bang nais natin maging globally competitive, bakit tayo mahantong sa ganito na ang baba no rankings natin pagdating sa mga ganitong subjects, di ba? Tsaka yung isa pa kasi kung napapansin din natin, yung mga modules kasi ngayon ay mother tongue based language na. So, minsan, kaya hindi rin ganun kababad yung mga bata sa pag-aaral ng English na mathematics kasi mother tongue yung math nila, ganun. Sa mother tongue. Ang din naman, ito nababasa ko yung modules ng bunso kong kapatid. English pa rin naman yung yung nakasulat doon yung sa math nila, ganyan. Pati rin yung science ata nila, nabasa ko rin na gano'n, na yung modules nila. Kasi sa NCR. NCR ba kayo? Oo. Kasi kami, Region 6. So, iligay nun yung mother tongue na. Yeah. So, kaya rin English yung kaya siguro rin English yung nakasulat doon sa modules. Anyways, doon sa susunod nating doon sa susunod na point na natin, doon sa pagiging malaya pagdating sa bang next yung nabanggit mo kanina? Malaya bilang hindi na tayo lalayo dun sa press freedom. Yan. Malaya ba tayo sa press freedom natin? Ayan, ito yung isa sa malungkot na estado ng pa natin. So, bilang dati ka nagtatrabaho sa ABS, ganyan, malaya ba? Ang masasabi ko lang, even though lumalaban pa rin tayo for press freedom, may ibang mga kasama sa media na parang napapatahimik because of yun nga, may gustuhan, hindi sila nagugustuhan sa balitang inilalabas, lalo na kapag nasampal na sila ng fact-checking ng mga news organizations. Napapansin ko rin na minsan ang media rin nagiging makinarya siya para supilin din yung mga kasamahan nila. Diba? Parang ang lungkot. Actually, nababasa na rin naman natin yun na instead na sumama sila sa laban para sa malayang pamamahaya, parang ibinabaon pa nila yung mga kasamahan sa hukay. Ganun yung nakikita ko. Tsaka malaki ding factor yung anti-terror law, kaya wala tayo ngayong maayos na pamahayag or takot dahil nga meron banta ng anti-terror law. So pagka kunwari nagkamali ka lang sa pagsasalita, biglang pwede ka ma-red tag, ganun, or di kaya nasa bingit na ng kamatayan yung buhay mo pagka meron kang maling nasasabi. Kaya yun. Yun din yung isa sa malungkot at nakakagalit na yugto, na instead na makinig sa kung ano man yung ibinubuna sa kanila ng taong bayan, parang okay, wala kayong karapatang magsalita,
di ba? And at the same time, may mga nababasa rin ako, may mga nababalita rin sa TV, sa media, no, na may nilalabas na memo from a certain government agency na pinagbabawalan nila yung mga employees nila na magsalita against sa government, no, to express their dissent, since yung pagkakaintindi ko doon sa memo, ano daw, ang gobyerno daw ang nagpapasahod sa kanila, which is isang napakalaking mali dahil taong bayan ang nagbabayad sa kanila through our taxes, hindi ba? Yun natin. Malawak talaga na usapin yung pagiging malaya. Tsaka, yung pagiging malaya, hindi lang naman yan sa mga political, kahit kunwari sa puso, baka ganyan, malaya ka na baga, mga ganon. Parang, ay, mamaya pag-usapan. maraming usapin. Mayabang. Kung Ang malaya. ano ko to, oo, ganon. Next naman natin. Sige, tapos na tayo doon sa doon sa sige, punta natin yan. Yung malaya ba ang puso? Na ano ka ba? Na-bother ako. Na sira ko ba yung yung line? Yung Hindi. listahan? Hindi naman, wala akong listahan. Random lang talaga to. Paano lang yung kung ano yung pumasok sa utak ko, yun lang yung pag-uusapan natin. Ayun. Spontaneous din kasi ako no? Kung ano lang na iniisip. Oo, kung ano lang yung naisip natin, yun ang pagkukwentuhan natin. Since ang format naman talaga nito is kasing free flow lang talaga siya. Walang ano to, walang sinusundang script o ano. So, yan. Sa usapin ng puso, matagal na akong malaya. As in whole life, buong buhay ko malaya. Charot. Anyways, ikaw ba? Hindi kaya yung mga, nagpalaya ka na baga, gana. Anong pinalaya? Siguro, wala naman ako inuhuli. Siguro yung alaga naming sisiw before. Ayan, malaya sila doon. Ayan. Alaga namin sisiw sa probinsya. Wala na ngayon sisiw namin. Anyways, kung sa usapin ng ano ba bang naisip natin patungkol sa malaya? Ayan, malaya. Napakagandang salita, malaya. Tipong pwede mo ipangalan sa baby, ganyan. Super ganda. Malaya. Oo, ganun ng baby. Di ba yung sa mga anak, ganun, malaya yung pangalan. Kaso nga lang, di ba ngayon yung mga uso na HTML? Yeah. Nakita mo ba yun? Oo, natatawa ako dun sa HTML na yan. Oo, Parang gusto mo naisip, yun, pag hindi. ano. Hindi ako pahirapan yung magiging anak ko sa pangalan niya. Magbibigay So, yung ng mga, isang pangalan ng kasi, ganun. Oo, mga ganun pangalan na lang. Mga Juan. Oo, kasi ang hirap nun na magbibigay ka ng pangalan sa anak mo, tapos parang habang lumalaki siya, hindi niya gusto yung pangalan niya, di ba? Bakit ikaw ba hindi mo ba gusto yung pangalan mo? Ako, okay lang naman ako sa pangalan ko. Ako din, okay lang naman. Kasi yung pangalan ko, nanggaling pa sa lolo ko sa tuhod. Yung Gabriel. Talaga ba? Oo. Ako yung pangalan ko kasi yung sa family namin. Meron kaming parang for example, curse, na parang lahat kami may F, ganun. So yung mga pinsan ko, yung mga pangalan nila, Letter. di ba ako Flory Joy, tas meron ding Floraniel Vince, Florence, Miguel, mga ganun, Floyd Matthew. So parang curse siya. Parang dapat nagsistart sa F. Oo. Kasi yung lolo ko Florencio siya, ganun. Tapos yun, siya yung pangalan sa akin na Flory. Tapos yun, so parang ligaya. Wait lang, may nahanap din akong kanta dito. Wait lang. Ang ano kasi, ano ba
pwede natin i-topic aside, hindi, na pag-usapan tungkol sa Gabag ka mga mag-test. Gabag ka mag-test. Ako lang to. ay nako, hindi, kasi Pasensya na ako. okay lang yan. Ano pa nga dito? Dagdag pa ba? Anyways, ito may yan, gagalaw ko na. May papatugtugin ako dito na kanta. So, ano yung hugot mo dito? Wait lang. Titignan natin kung nandito siya. Kasi kung wala, yari. Eto. Yan. Yan. So, nahanap ko na yung kanta. Pipigay ko siya ngayon. Ito yung kay Moira. So, ano yung hugot mo doon? Wala akong actually nagkakadyaw. Kasi wala akong Kakaloka. Ang ano dyan? pero not because hindi ka naman nagka-jowa, hindi ka na nagpalagas. Siyempre maraming times din naman na nagpalaya ka sa mga tao. Not just in a romantic, pero sa mga friends mo din, ganyan. So maraming times, siguro sa friends, Yeah. or sa mga Ang naalala ko pa dyan, yun nga, hindi lang naman tayo sa pag-ibig nagpapalaya, diba? tama. At sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na hindi natin nakasundo, sa mga taong nasaktan natin, ganyan, sa mga bagay na hindi natin kayang bitawan before. Kapag Kasi hindi naman tayo mga perfectong mga tao. Like, there are times na though we wanted to be perfect, yung mga times talaga na hindi natin kaya o hindi tayo hinahanap ng mga tao. Kailangan malaya. ang ano pa dyan, parang sa lahat ng pagkakataon na hindi naman habang buhay hawak natin yung mga bagay na yan. Especially yung mga bagay na super importante sa atin, diba? Yung mga most precious things na meron tayo, either yung mga taong mahal natin, yung mga kaibigan natin, yung trabaho, ganyan, and all. Hindi naman sila forever nandyan, diba? Kakano lang. And doon sa mga nasabi kong yun, may mga hugot din ako. Pero sa messenger ko na lang i-share. Ay, hindi pwede. That's ngayon. Ay, Charot. anyway, sa messenger. Nagbawa. Oo. Ang ano dyan, yun lang. May mga bagay na tayo kailangan i-let go. And sometimes, yun na din, ito yung isa sa mga bagay na natatandaan ko before na yun nga, kapag may bagay na hindi mo mabitawan, hindi pa rin siya maalis sa isip mo, yun, let go mo lang. Hayaan mo si Lord yung gumawa nun para sa'yo. Yun. Kagaya ng ano bang example ng mga, ano bang tingin mo, ano yung mga kwentong narinig mo about sa pag-let go? Siguro yung pinaka-grabe na experience ko about letting go is, siguro with the situation that we have now, siguro yung pandemic mismo, parang
before kasi very outgoing ako and parang alam mo sometimes you would go to other places, tapos sometimes marami kang experiences, ganyan. Tapos ngayong pandemic, parang you have to stay on your place. Hindi mo na pwedeng gawin yung mga magagawa mo. So sometimes you have to let go of the things na ginagawa mo, ganyan. So yun yung mga bagay na ang hirap sa akin i-let go or palayain. Yung mga bagay na ginagawa ko dati na hindi ko magagawa ngayon because it is pandemic. Yeah. Tsaka din, medyo sa ngayon, tingin ko lang for now, malilet go natin yung mga bagay na kinasanayan natin. Kaya paglalang patsa, kain sa labas, meeting with friends, ganyan, party. Pero siguro, maybe in a few years na siguro babalik na rin tayo sa normal. Sana, since may bakuna lang dyan, anyways, sana mabilis na rin yung bakuna. Yan nga, nakakatuwa lang. Ayun nga din, medyo since nung pandemic, masasabi ko na ayun din, yung mga nilet go rin ako. Example na lang doon, yung mga kaibigan na hindi mo makakasahan, especially in times na nahihirapan ka. Meron kang familiar na pinagdadaanan, pero doon kapag kailangan mo sila, doon sila wala. Pero pag may kailangan sila yung mahanap sa'yo. Masakit din yun, na parang for example, pag kailangan ka nila, lang sila available. Kasi pa isa lang yung kailangan. Kasi meron ako friend, actually recent lang yun na parang very close kami, kasi parang gusto niya magpahanap ng tao sa research. Pero hindi niya ako kinakamusta all throughout. Ganun. So, parang naisip ko na parang tinitaken for granted naman ako ng taong to, ganyan. So, yung ginawa ko, prinangka ko siya, na sabi ko na I don't want anyone making me feel less of myself, including me. Oh, di ba, Panis? Hindi kasi dapat as a person, when you wanted to be free, you have to know your worth. Because you don't know how it feels to be free when you don't, parang open yourselves kung ano talaga yung deserve mo. Ganyan. Yes. It was hard. It was hard getting out of a relationship, not only romantically but even on friends, na parang you became codependent, because I have that experience as well, lalo na ngayong pandemic, na parang umikot din yung mundo mo dun sa tao because you think na they would supply all the things you needed emotionally through the pandemic. And then it was hard na magpalaya because parang what if I offend him and mawala siya, ganun. It was actually a brave act para magpalaya ka ng tao ay ng sarili. And ngayon, thankful naman ako sa nangyari because I am parang natututunan ko na rin na kayanin mag-isa. So, mag-isa. Ganun. Parang, it's a brave act na magpalaya. Something like that. Parang on this time of pandemic na masusukat, matitignan, makikita mo talaga kasi may mga willing magstay and yung mga tao na nandyan lang para gamitin ka kapag may kailangan sila sa'yo, kakalabitin ka lang nila sa magme-message lang sa'yo sa messenger, sasabihin sa'yo may ganito ka, may ganyan wala, may lang, parang ginagamit ka lang. Ayun yung nakikita ko yan. Hindi siya healthy emotionally. Kasi kapag di ba, nabanggit na rin natin na kapag once na kailangan na natin yung tao for some emotional support, doon sila nagiging missing in action. Di ba? Ayun lang. Medyo
pwede nating ah, mapag-usapan aside sa Malaya as Malaya in terms of ay mga Pilipino, romantically, emotionally, siguro ano pa ba pwede nating sabihin natin malaya tayo. Malaya tayo when siguro pwede rin natin pag-usapan yung when we are successful, we became free in a way na how do we define it. Parang kasi 'di ba kunwari yung sa atin ngayon, sa generation natin, parang yung mga millennial, we know what we wanted. Na parang by this age, I wanted to be like this. I wanted to be like that. I wanted to travel. Ganyan. Parang feeling natin yun yung freedom. Pero how does it take to be free of what we wanted? Pero yung responsibility mo rin. Kasi, di ba parang for example, pagka matanda ka na or di you're adulting, parang meron ka na restricted na mga bagay na pwede ko na kunwari, hindi ka na pwede ganun ka grabe mag-party or hindi ka na pwede ganun ka grabe diwa-diwa dahil nga kailangan mo na mag-work. So, sometimes we are, deprived of the freedom of the youth. Ganon. Ikaw, paano mo ba yun hinahandle? Yung pressure ng adulthood. Hindi ka na malaya sa ibang bagay. Siguro kung sa adulting, hindi na rin ako, yun, after work, no? Hindi na ako katulad nung dati na i-standby ako para lang. Ayun. Siguro before ako pumasok sa ABS, nag-part-time ako sa Makati. And laging nagiging tambayan ko yung Ayala Triangle. May doon. Usually, doon lang ako nakakapag-isip. Pero since lumipat ako ng ABS, nag-pandemic, nag-shutdown and all, up until now, wala, diretso bahay lang. And at the same time, medyo nililimit ko rin yung sarili ko in terms of expenditures. Kasi in the past months, medyo mabibigat yung mga pinagdaanan natin. And at the same time, meron pa tayong haharapin in the next coming days. Medyo kinakailangan ko rin maging responsable in terms of handling finances din. And at the same time, kung pagdating naman sa meeting up with friends, siguro kahit hanggang messenger na lang muna, since hindi naman lahat available for meet up sa ganitong lugar, kwentuhan ganyan. So, tsaga-tsaga na lang muna sa video call sa messenger. Yun na lang yung nakikita ko online. Pero siguro maybe few years from now, I hope and pray. Yun nandiyan si Kuya Anto, 10 p.m. from Kumu. Hi, hello. Welcome dito sa Kumu. And nakikita ko rin na and then sometimes in a few years na siguro pag once na makaluwag-luwag na tayo, siguro and then darating din ang some point na magiging na rin ako free from COVID. Na makakabukod ka rin once na makaipon ka ng pera na yun. Gusto mo na bumuko ka job, ganun. Malayo pa yun, syempre. Pero kung halimbawa magkaroon ka ng kung siguro bubukod ako, ayun lang, kailangan ko lang magkaroon ng bahay. Kahit siguro naman kahit hindi naman ibig sabihin ng pagbukod, mag-aasawa ka na or what. Syempre, kailangan mo rin harapin yung sarili mo na ikaw lang, kung naman yung natutunan mo dito sa bahay, kailangan mag-practice on your own, di ba? Ayun. Ako din, gusto ko din magkaroon ng sariling bahay. Not necessarily na parang bubukod
ka dahil nga gusto mo mag-asawa. Pero gusto mo na magkaroon ng sarili na on your own, parang ganyan, di ba? Kasi parang pagiging malaya in a way na you are able to do the things that you wanted Oo. on your own dahil nasa tamang edad ka na. But then on my thing, pang graduate, so hindi pa pwede. Oo. Yes, at the same time. Anong feeling na graduate, Gab? Diba ikaw, syempre natin ka na ng PUP. Syempre ako, wala pa ako, gusto pa ako nakaka-graduate. Baliktad ako na nag-post no? Sige, okay lang yan. Ang ano din siguro, akin lang. Nung time na graduate ako sa PUP, somehow nakaramdam ako ng freedom na okay, wala na problema si mama. Na at least after 5 years, dahil na-extend ako na isang taon, diba? Wala na siyang problema. Oo, na-extend ako sa lagay na yun. Ang ano pa nun, of course, at the same time, nakalaya ka na in a way na makatapos ka ng college, diba? So, happy-happy lahat. But at the same time, meron ka na namang bagong haharapin challenges. Parang in every step, di ba, sa buhay, na may once na may nalagpasan tayong milestone, may haharapin na naman tayo ulit. Siguro alalahanin natin since nung time na naging baby tayo, nung pumasok tayo sa school, kinder, diba, elementary, high school, college, nagkaroon ka ng trabaho, darating ka rin sa point na yun nga, magkakasawa ka, bumubuo ka ng pamilya, yung responsibilities hindi siya nawawala. So parang hindi mo siya siguro magiging malaya ka lang in a way na may ma-accomplish ka. Ganun yung nakikita ko on that. Kamusta naman yung yung experience mo sa PUP, ganun, na parang yung college? Kasi ako sobrang nag-enjoy talaga ako sa college life ko sa PUP. Nung first year ako, sobrang dami kong nakilala. Saka sobrang dami kong na-meet, lalo na nung nag-join ako ng Samasa, gano'n, na-expose ako sa student council politics, mga ganyan. So, parang very colorful yung first year ko. Ikaw, kamusta naman yung 4 years mo? Siguro akin na yun, masaya din naman ako in terms na marami ako naging kaibigan, marami rin ako na-meet na tao. Siguro pati na rin sa mga employees ng PUP, may mga nakilala rin ako, especially nung time na nag-work ako before sa library as student assistant. So on that, medyo nakilala ko rin kung ano yung struggles din nila. May isa akong naging kaibigan doon, parang problemado siya sa pera, ganyan and all. Pero with that, parang yung pagpasok ko rin sa PUP, may mga bagay rin akong natututunan. So ayun, bago tayo magpatuloy, ay kailangan ko lang mag-CR break just for a while. Dito lang muna tayo, ha? Okay. So, ayun na. Tapos na yung commercial.
tapos na yung commercial. Anyways, Wait lang, magbibisa ka. ay grabe. Sinabay ko nito. Ay! Sabi kasi, Muulan na pa dyan. Wait nga lang, papatugtog muna tayo. ilan lang ang Ito na lang siguro. Ayan. Ayan. Medyo ano eh. Ano ba yung makikita natin dito? Nakakatuwa lang. Ayun nga din, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Yun nga, marami rin akong na-meet na tao, na-expose ako in everything. Student politics, sa labas na. So, dati sa Mata ka, Gab? Hindi. Ano, siguro ayun, dati nag-KPL din ako before. Pero after a year, naglaylo muna ako since nag-focus ako sa ACAD board. Then, nakabalik ako siguro. Kung kailan ako na-extend ng college, doon pa ako mas naging active din. Bumalik ako na, yun nga, naging part ako ng kata. And yun, mas... Ay, nagkata ka? Oo, last... So, kilala mo sila Marichu, sila Dominic, ganun. Siguro, yun, di ko na sila naabutan nung nagkata ko. Siguro, na-meet ko na lang sila, ayan, nung time na, yun nga, sagsagan na shutdown ng ABS, ganyan. Doon ko sila na-meet. Yan. And, with that, ayan nga din. Since yun nga, nagkata ako, inopen niya ako on many things. Marami akong nakilalang tao. May mga nakausap din ako mga manggagawa. No? Magsisa ka. Yes. May mga... Ano pa? May mga... Siguro one time. Siguro vacant ko nun. Siguro... I tried na kilalanin yung mga Somifru workers that time. Siguro 2019 yun, mga February, nung isang beses na nakausap ko sila. And yun nga, nakwento nila sa, yun nga, napag-alaman ko rin na nasa Maynila sila because gusto nilang magkaroon ng mas maayos na sahod, may tamang benepisyo. Nung nakausap ko sila, yun yan, nakwento nila sa akin na sobrang baba nung sahod nila. Grabe, no? Tapos, yun, wala rin silang benefits at the same time. Ano pa doon is, yun nga, parang may union busting doon sa kanila that time. Since yung mga magsasaka na yan, yung mga workers na yan, yung Somifru is, nag-e-export siya ng saging. Isa siyang Japanese multinational company. And yun yung ayun nga din, nababasa ko yung mga pictures, nakikita ko yung mga pictures, and masasabi ko na yun nga, hirap din yung sitwasyon nila. May nabasa pa ako ng before na yung office nila ay sinunog. Pati rin yung bahay ng isang union leader doon. Sinunog yung bahay. May siguro ilan din na nasaktan talaga. Which is parang sinugod sila ng security or sino magpwersa doon. Hindi na ko doon sa sa experience na yun, nakikita ko na ang hirap nung pinagdadaanan nila. They are not free na ma-achieve yung magandang buhay
isang yung simple at maayos You're na being buhay para sa exploited kasi. Mm-mm. Siguro example na lang din. Pero ayun, kamusta naman yung mga dati mong past interview, mga ganyan? Kamusta naman? Ayun, Ano yung actually, mga... siguro in terms ng pag-interview before, actually, nung nagpunta ako doon sa kampuhan ng mga Sumifru workers before, may mga nakalaro pa akong bata doon. Since, Ala! oo, may bit-bit, Gusto ko talaga din yan, kasi yung mga naglalaro sa bata. oo, Pag map, alam mo pag nasa Luneta Park, nilalaro ko lahat ng mga bata doon. Miss ko na talaga mag-map. Iba kasi yung feeling, parang alam mo yon sobrang basta nakaka-add ng passion na nilalaman mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Because before, parang exposed ako sa liberal na paraan ng leadership na parang gumagawa lang kayo ng resolution and then after that you go home to your institution. But then when I joined mass organization, I realized na ganito pala yung bigger picture. Ito pala dapat. Parang wala lang, natuwa lang ako. ang ano din kasi, nakita ko in terms of halimbawa leadership na ano din, parang once na nagbigay na sila ng resolution, ano na, pag once na nagbigay na tapos na, pero hindi man lang din nila natututukan. Ayun. So, ang ano din, masaya din na sa ganitong paraan, nung time na nasa PUP ako, ayun na, marami tinuro sa akin ng PUP, hindi lamang sa loob ng classroom, kundi pati na rin sa labas. Ayan. Even I feel home in PUP. Like, feeling ko nasa home ako doon. Wait lang, curious lang ako. Oo. Pwede ko ba hulaan kung ilang taon ka na? Sige lang. Sige. Siguro ka na, 23. Oo, magto-24 ako next month. Ay, hindi pala next month, August pala yun, sorry. Oo. Kasi hindi ka naaabutan ng K-12. Buti ka pa. At least you're starting life na. Kami, we're still stuck. Tapos nag-pandemic pa. May online class. Online class pa. Nasistress talaga ako sa online class. Kasi hindi ko siya nature and napapagod ako. Oo. Pero yun. Magtatapos ka lang ng modules ang dami ng ang daming kailangan sagutan, especially ngayong college, no? Hindi naman siya katulad ng mga nasa elementary, high school. Tingin ko lang na once a day lang yung nila. Ito sa kapatid ko, ang schedule lang nila, siguro 2 subject lang sila sa isang araw, ganyan. Pero Yung mga past interview mo naman, Gab, like, di ba before meron ka mga interview tungkol sa 500 na years ng Spaniards, tungkol sa mga ano pa. Kamusta naman yung experience niyo sa Congo? ayun, masaya. Napaka-fruitful ng discussion na yun. And, ayun, hindi naman siya discussion, as in kwentuhan lang talaga. Since, yung naging lang is, ayun natin. Or on Catholicism. Ba't kasi ang seryoso mo ngayon? Ewan ko. Despite na nagkukwento lang ako, kasi ganitong setup lang tayo, may tendency talaga na seryoso ako pagdating sa parang never or sometimes, though pala biro rin naman ako. Di ako na once na ginagawa ko yung isang bagay, seryoso ako. Pero kasi kapag once na sinabi mong nagpapatawa ka lang or hindi ka seryoso, parang iniisip nila, ay, hindi mo ginagawa to, wala lang to, ganyan. Parang lang, parang may iba yung tingin sa'yo ng tao So kailangan at all times, siguro ewan ko ba kung ano yung naging factor, sabi ng mga tao din kasi sa akin,
parang at all times daw, lagi daw seryoso. Hindi daw ako tumatawa, ganyan. Dahil dyan, para for example, may gawin naman tayo ngayon. Lalaro tayo ng Never Have I Ever. Alam mo ba yun? Kasi di ba, talks about freedom. Oo. Di ba? Yung pinag-usapan natin ngayon, pagiging malaya. Oo. So, we are able to do the things that we wanted, di ba? So, Oo. ano yung mga bagay na nagawa mo na hindi pa bilang isang malayang kabataan? So, maglalaro tayo ng Never Have I Ever, kasi sasagutin mo yung nagawa mo na or hindi Sige. Pwede ba ikaw? Ganito. Tapos, Take-over ko na, pasensya na. okay lang yan. At least, pero at least kahit Okay. pa paano medyo na yung utak ko, kahit pa paano. Anyways, yan, sige. Never have I ever rode a motorcycle. Rode a motorcycle, ibig sabihin ba sumakay o nagmaneho? Sumakay. Sumakay, Never sige. have I ever. Ay, I have. oo, sumakay na ako. Never have I ever lost a bet. Lost a bet? Natalo sa bet. Sa pustahan. Okay. Natalo ako. Ano yun? Anong pustahan yun? Siguro yan. Kung sino yung mananalo sa Kung sino yung mananalo sa sabong. One time nanalo Ay, ako. ganun din ako. Kasi yung dati ko, mahilig siya sa sabong. Kaya lumaki ako sa sabong. Ang nito. Wala yung nanay ko. Dalawa kami. Pupunta kami sa bunga, hindi niya alam. Tapos nagpupusta kami. Ang doon, yan doon sa sabong naman. Sa TV. Sa TV siguro nung maliit sa ako. Online sabong, gano'n. Hindi, dati. Eto, Sige. never have I ever went skinny dipping. Ibig sabihin, nag-swimming ka tapos wala kang suot. Hindi. Ako din, I never. Kasi nakakaya yan pag ginawa ko yun. Ay, pwede naman. Pwede naman, gabi, ganun. Para hindi. Pero ako hindi ko pa nagagawa. Kahit nasa Boracay ako. Never have I ever cheated on someone. Wala. Ay, ako din, hindi pa. Kasi wala pa naman ako Wala ako Never have I ever sung a karaoke. Lagi akong pambato sa video, okay? Oo. Nakaka Never have 100 I ako. ever broken a bone. Never have I ever broken a bone. Napilay ka na ba? Hindi. Ako napilay na ako kasi nung bata ako, maldita talaga ako. Tsaka, magaslaw. Hanggang ngayon. Ano naman? Ano ba to? Sige, next. Ayun, next. Never have I ever used a fake ID. Fake ID? Oo, ako I have. Anong fake ID? Ako, na-experience ko na dahil sa Regicard. Alam mo yun, pag nakakalimutan mo dahil yung Regicard mo, tapos hiramin mo yung Regicard ng kaklase mo para makapasok ka ng PUP. Ay, So, yun. nako. Ako hindi ko ginagawa yan. Never. Ay, good boy. Good boy ka. Oo, good boy ako eh. Ayun. Never have I ever got seriously hungover. As in, sobrang lasing na lasing ka. Hindi ako may inom eh. Wala, bakit ang bait mong tao na? Charot. Ako lasinggera ako eh. Charot. Well, Never have I ever kissed someone in public. kiss someone in public? Siguro lola ko. Wow! May first kiss ka na. Bakit? Ano nangyari nun? Pag-kiss bibig Diyos sa simbahan. Wala yun ba yun? Oo. Pwede naman gawin na magpaparin ka ba? Share ko Ayun. lang yan. Before, pinangarap kong magpare. Nung bata ako. Since Talaga? nung grade 1 at grade 2 ako pumasok ako sa Catholic school. Ayan. And at the same time, nung bata ako,
Noong time na yun, nakakapanood ako ng mga palabas mula doon sa ibang religion. Hindi na natin babanggitin. Basta alam mo na yun. Nagbabanggaan yung dalawang yun. Yung pinapanood ko before. Kaya natatawa na lang ako pag naalala ko yun. Anyways. Ever have I ever pranked someone? Yeah. Ito palagi. Never have I ever. Ito palagi Ano ko. yung prank na ginawa ko? Ano yung prank na Actually, ginawa marami ko? akong... Actually, every year ko ito nagagawa eh. Siguro pag April Fool's Day, siguro a week before April Fool's, lagi akong magpapalit ng relationship status sa Facebook. Sasabihin ko ako ay may jowa na. Tapos, pagdating na ng April 1, saka lang ako magko-comment. It's a prank. April Fools. Yeah. Favorite foods. Never have I ever stalk someone on social media. Stalk? Ay, meron. Actually, marami ako ni-stalk. Yes, tinok mo na yan. Isa ba ako dyan? Charot. Pwede. Pero hindi Oy. naman siya nagtatagal. Tamang tingin lang sa Eto. picture, ganyan. So, kamukha ko nung dun sa Facebook. Oo. Never have I ever got a tattoo. Wala akong tattoo. Never have I ever started a fire. Wala, di ako nagsisiga eh. Started a fire? Never Anong have I ever. started a fire? Kung paano started a fire? Ano yung magsisindi? Basta fire lang eh. Ito. Siguro, halimbawa, pag yung panggatong yan, sinindihan ko yung panggatong yan. Ito, may apat Never na. have I ever regret an apology. So, nag-apologize ka, tapos nag-regret ka. Ba't ako nag-sorry? Ganon. Wala. Eto, never have I ever attempted to do diet. Actually, gusto ko nga tumaba eh. Kaya... Never have I ever had an experience with ghost. Ghost? Mm-mm. Siguro, oo, nung maliit ako. Kasi nung time na yun, Ano nangyari? grade 2 ako noon. Matutulog na kami noon ng lolo ko. Tapos, kung kailan papatayin ko na yung TV, papatayin na ng lolo ko yung TV. May nakita akong babae doon sa harap ng pinto ng kwarto namin. May isang babae na nakatayo. Nakatayo doon sa harap ng pinto. Tapos din nung gabing yon, yung may nagpakita rin doon sa utol ko, bata naman. As in, Oo. Sabi ko, may tao doon sa harap ng pinto. Tapos bigla nang nawala, hinahanap ng lolo ko, wala siya nakita. So yun nga, pagka kinabukasan, nagulat sila lahat na may nakita yung utol ko. Ayun. ano yung ginawa nyo Wala. para mawala yun? Tinawag niyo si Trece? Charot. Hindi. Di ba yung bago ngayong comics, Ay, si sa Trece? Netflix. Actually, bata pa ako, pinapanood ko na yun. Ay, hindi, binabasa ko na yun. Si Budget Tan, tsaka si Kadyo Baldissimo. Natuwa ako doon kasi yung middle name ko, Baldissimo. So sabi ko, baka mamaya affiliated ako kay Kadyo Baldissimo. Pero bata pa ako, alam mo ba, pinanood ko yung Netflix series, tapos meron mga things doon na hindi talaga siya nakita doon hindi pinakita sa comics. Kunwari, hindi in-explain kung bakit nasa manhole si Nuno, ganyan. Yung gripping stress. Hindi sinabi ko. Ayun. Anyway, sige. Tsaka ayun. Ang dami kong kuda, no? Pasensya na. Okay lang yan. At least ikaw ang bumuhay ng episode ngayong araw.
Bakit? Wala, ano din kasi, may instances na kapag nagla-livestream ako, minsan natatameme ako, di na makapag-isip ko ano yung itatanong ko ganyan. Kasi since free flow yun, free flow siya, wala na ako maiisip, parang natatanga ako ganyan. So, nakikita mo mahirap pala yung trabaho nila, Vice Ganda, gano'n. Oo, super. Ang ano din kasi, siguro magiging madali lang yon kasi because may mga kasama sila sa production, ganyan, sila yung gumagawa ng script, sila gumagawa ng spiel. Pero kung halimbawang kagaya ng ibang nag-stream dito sa Kumu, na one-man team lang talaga, o di ba ang hirap nun? Kasi ako, since nung time na binuo ko tong live stream na to, siguro kada guest ko nakikipag-usap na ako siguro 2 weeks or siguro yung pinakamatagal isang buwan. Ito yung time na inimbitahan ko sa stream ko yung mga naging kaibigan ko sa ABS-CBN, especially yung mga nasa ELJ, no, since yung naging office namin before nung nasa ABS ako is wala siya doon, nakahiwalay siya. So ayun, nag-message ako a month before kung pwede ba sila ganito sa ganitong petsa. Ayun, yun yung medyo mahirap din na mag-produce ng ganitong klaseng content na kung gusto mo may imbitahan kang tao, you must need to work hard on it para kahit pa paano meron kang accomplishment na magagawa on your part. Yan. Kaya talaga kapag kung halimbawa may gusto kang i-invite, siguro kung bago-bago ka lang din sa Kumu at may gusto kang imbitahan tao, talagang you need to talk dun sa magiging guest mo siguro few weeks before para at least kahit pa paano hindi magko-conflict dun sa magiging schedule ng tao. Ayan. Actually, matagal na ako ding nagkukumu last time kasi sinuportahan ko yung friend ko na sumali ng PPP. Oo. Si ano ba yan? Si Apple ba yan? Sinong Apple? Si Apple sa COC. Hindi siya sa masa. Siya. Speak siya. Ayun. Tapos, nakamit ako ng mga friends dito. Katulad nung yung nanonood ngayon si Kuya Anton. Alam mo, buong araw kami nagla-livestream. Like, may mga times na walang tulugan, ganyan. Wala naman kaming ginagawa. May lang kami, ganon. Ayun. Oo. Masaya lang na kasama sila. Masaya kasi sila kasama. Tapos meron sila mga kung anik-anik. Minsan kumakanta-kanta, ganun. Yes. Kaya minsan naman nagkikwentuhan tungkol sa mga past, nag-aasaran, hanggang sa magpakapikunan, mga ganun. Masaya. Kasi you were able to meet a lot of people. And mabait naman yung mga friends ko sa Kumu. Kaya siguro naging sanay na din ako sa atmosphere na binibigay niya. Ayun din. Nakakatuwa lang na ang dami-daming ayun din. Na-share ko lang din na kaya lang din ako nag-Kumu because gusto ko lang manood ng live stream ng PBB. Kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay. Kaya Tapos, ayun, yun nga, dahil natapos na yung PBB, doon ako nag-start na magkaroon ng weekly na live stream dito every Sunday. And then, ayun din, since din na yun, doon ako nahihilig ng panonood ng mga live stream ng mga nandito sa Kumu. Yun din, masaya din. Especially dahil, yun nga, buong season ng PBB. Dahil tinututukan ko yun every night pagkagaling ko sa trabaho.
Yun, after nung season, lagi ko na silang sinusubaybayan doon sa mga streaming nila, kaya natatawa na lang din ako. And up until na nakaisip din ako na bakit hindi kaya ako magkaroon din ng sariling live stream. And ito na yun. Dire-diretso na. So, at least may panibagong And at season least you have this platform na, di ba? Maganda naman. Yeah. May mga namimit din akong tao dito sa Kubo. Especially nung first episode ko na yun, nakilala rin ako mga tao dito, no? Tapos yun na pag minsan nakakita ako sa stream nila, i-invite nila ako, kwentuhan, ganyan and all. So, yun, kapag ganitong bakante, pag bakante ako, at yun nga, nagsistream sila, tapos magsisend sila ng message, akit lang ako doon, manonood. Minsan mamimigay ng diamonds and all. Ayan. Tapos may natitira pang 4 para doon sa Never I Have Ever. Tensya na ba? Wala na akong maisip. Wala ka na maisip. Sige, okay lang yan. Oo. Pero Ayun. sige, ano ba pang next natin? Kakatawa lang pang sa lahat siguro na naging episode ko dito sa Kubo, ito na siguro yung asing super free flow na episode. Since even though yung doon sa mga past episodes ko, parang may mga na-organize ako sa utak ko kasi yun yung topic. Ito kasi medyo mahirap din tong topic na tong hirap natin. Siguro tayo hindi natin siya masagot ng diretso. Siguro yun yung naiisip ko na hindi natin siya masagot ng diretso. Kung talaga bang malaya tayo, ganyan and all. No, sabihin natin may kalayaan tayo, diba? Parang merong certain things na hindi tayo malayang gawin itong mga bagay, ganyan. Kasi kung aabusuhin natin yung freedom na meron tayo, may backfire din siya, hindi Tama. Dapat we should be responsible of our freedom because not every freedom is parang worth having. Parang kailangan alam din natin kung kailan siya gagamitin or hindi, especially kung nakakasakit na tayo ng ibang tao. For example, when we do constructive criticism with other people, tapos yun pala nasasaktan na natin sila, di dapat medyo magdahan-dahan tayo na wala tayong nasasaktan dun sa freedom na meron tayo. And if your freedom promotes injustices, diba, then don't have that freedom. Ang din kasi, especially kapag nagbibigay tayo ng constructive criticisms, may instances na dinidibdib ng taong pinupuna, diba? Yes. May instances dapat alam mo rin yung level of intellect nung kasama mo or kinakausap mo para mag-meet kayo. Kasi for example, if you just keep on pushing yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, tas hindi naman pala kayo pareho ng mga backgrounds and ng language, di magka-clash lang kayo. Kaya need talaga yung proper communication. Ganun. Yeah. Medyo hindi siya. And the right words. Hindi siya maganda. Kung ganun nga na naabuso yung freedom na meron. Anyways, ano pa bang natin? Since nag-uubos lang tayo ng oras. Nag-uubos tayo ng oras. And kailangan ko na rin maubos din, Gab, kasi I have things to do din. Ganun. Sige. So, dahil dyan, thank you so much for pag-invite pagtuloy mo sa invites ko today. Pag-invite sa'yo. Charot. Balik na din, no?
Anyways, ayan. So, next week, season finale na. And may mga bagay dapat na abangan next week. Dahil may mga announcements din ako sasabihin. May mga bagong dapat i-expect. May bagong steps tayong hahakbangin and all. So, ayan, nagpapasalamat ako for gracing this episode today. So, yun lang. Thank you so much. Thank you din, Gab, para sa trust mo sa akin. And Yep. sa time na binigay mo dito. I really appreciate. Yes, thank you. Thank you so Thank you. much.